Yan, good morning and welcome back. This is Tito A. Yan. So, gagawa tayo ng video tungkol sa paano ba mag-fishing at ano ang mga factors na dapat i-consider bago mag-fishing. Kasi may nabasa akong video, may nabasa akong comment, guys, no? May nabasa akong post na nagsisearch daw siya sa YouTube, wala daw siya makita. Ayan, so gagawa tayo, no? So ito, disclaimer lang, no? Lahat ng i-share ko, lahat ng sasabihin ko, based lang dun sa experience ko. Wala itong, hindi ito galing sa kung saang aklat or anything na pinagmulan, no? Experience ko na lang ito. So, doon ko na lang ibabase yung i-share ko sa inyo, no? So, how to start fishing and what are the factors to consider. So, meron akong 3 factors na dapat mo i-consider sa pag-fishing. Tinatawag ko ito SSS. Nagkaroon pa ka ng acronym SSS. Bakit SSS? Spot, Setup, Style. Yan. So, sa dudugtungan mo na lang, no? Fishing spot, fishing setup, fishing style. Doon muna tayo sa fishing spot. Bakit kailangan mo i-consider tong fishing spot? So, napakahalaga nito bago ka magsimula mag-fishing. Kailangan alamin mo kung saan ka pinakamalapit. Mag-scout ka, alamin mo sa area mo kung saan ka pinakamalapit na spot na pwedeng mag-fishing. Bakit? Siyempre, doon ka makakapag-practice ng fishing. Doon mo mapapractice yung mga fishing style mo, fishing setup mo, doon sa fishing spot. Meron ka ng fishing setup, meron ka ng fishing style, wala ka namang fishing spot. Diba? Yung gamit mo, nasa tabi lang, nakasabit. Hindi fishing tawag doon. Looking lang. Looking, lurking. Ganun. So, ganun yun. So, kailangan, mag-scout ka muna. Kung pwede bang mag-fishing dito. Kung malapit ba to sa akin. Yan. So, number 1 yun, no? Fishing spot to consider. Yan. So, pangalawa, yan. Sa fishing setup na tayo, no? O, anong rod ang kailangan ko? Anong reel ang kailangan ko? Gaano kahaba? Gaano ka kaiksi? Okay, nakadepende yun sa fishing spot pa din. So, halimbawa, yan, fish pan. Yan. So, gusto mong mag-fish pan, gusto mong magbangus, gusto mong mag-tilapia, yan. So, ang may re-recommend ko dyan is medium light. To medium pa rin, syempre. Bakit medium at medium light? Kasi napaka-versatile nitong setup na to, guys, no? Yung medium light, ang pinakamaliit niya na line capacity is 6 pounds up to 20 pounds. Medium. Medium light to medium. So, kaya niya humuli ng maliit hanggang malaking isda. Kaya ito yung nire-recommend ko. As a beginner to, ha. Ngayon, kung talagang gusto mong gumamit ng ibang setup, tulad ng ultralight heavy, depende na sa iyo. Depende. Ito, base ko na lang doon sa experience ko. Kasi nagsimula talaga ako sa medium light. Medium light ako nagsimula. Kaya ito sinishare ko. Tapos nag-upgrade ako, light. Hindi ko alam kung upgrade tawag dun. Light, tapos ultralight. Matagal ako sa ultralight. Kaya lang, nung medyo napapansin ko na lagi na ako napuputulan, bumalik ako sa medium light. Medium to medium light. Yan. So, sa rod naman, tsaka sa reel yan. Pag bumili ka ng rod, kasama na yung ano niyan eh. Andiyan na yung line capacity, lure weight, at yung reel mo, ipapartner mo na lang siya. So ang diskarte ko sa pagbili ng reel ganito, no. So bumili ako halimbawa nitong ayan, medium setup ang gamit ko. Ang maximum line weight niya is 18 pounds. So hahanap lang ako ng reel na hindi basta kailangan 2,500 series agad. Hindi. Ang titignan natin doon is yung drag power niya. So, kung halimbawa ito, 18 pounds ang maximum line nito. So, hahanap ka ng reel na mas mababa sa 18 pounds. So, halimbawa, meron ka makukuha na 7 kilos, 14 pounds. Yan, mas maganda. Kasi, ang chances mo kasi kapag bumili ka ng mas mataas ang drag power dun sa line capacity, ang chances mo dyan maputulan ka lagi kapag ka na-drag mo yan.
Kahit hindi mo na i-lock drag yan. Kung gaano kahaba ang kailangan mo sa fishing reel mo na line. So, depende pa rin sa spot mo. O halimbawa, sa mababaw lang yung spot mo, malapit lang, hindi mo kailangan ng 300 meters dyan. Hindi mo kailangan ng 400 or 200 meters na line dyan. 100 meter, okay na yan. 100 meters, nasa shore ka lang. Okay na yan. Yan, so meron ka ng fishing spot. Meron ka ng fishing setup. Fishing style naman ngayon. So, yun. So, fishing style mo, siyempre, depende pa rin yan sa fishing spot mo. Yan. Ano ba ang meron sa fishing style? Ang fishing style is marami yan. Jigging, lure casting, boat casting, shore casting, bait and weight, marami pa yan. Ice fishing, marami. Pero dalawa lang yung ibibigay ko sa inyo. Example ng fishing style. Isang lure casting at bait and weight. So, dito, nakadepende pa rin ito sa fishing spot mo. So, kung halimbawa nga, tulad ng sa experience ko, sa base ko, pwede akong mag-bait and weight, pwede akong mag-lure casting. Kaya, dalawang setup lagi ang dala ko pag nag-fishing ako doon. Yan. So, again ha, fishing spot, fishing setup, fishing style. Lahat yan guys, no, magkakasama, magkakadikit. So, kung anong rod and reel ang gagamitin mo, depende sa fishing spot. Kung anong style ang gagamitin mo, depende pa rin sa fishing spot. Ayun, so sana may natutunan kayo, sana may napulot kayong kalokohan. Ayun, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ciao!